Cheat on a Cheater. Grabe title pa ng quiz, nagkaka-excite na. So hey, what's up ang quiz mo sa kayong lahat at welcome ulit sa panibago na naman natin Mukbang or Mukbang with the Storytelling Kinemerut. Nabasa ko lang to sa FB quiz at gusto ko rin siyang i-share sa inyo. All credits belong to the rightful owner, no infringement was intended. So quiz at simulan na natin at yun na nga yung title niya ay Cheat on a Cheater. So ito na. Hindi talaga kami yung nag-decide na mag-live-in kami kundi yung mga magulang namin. So here we go. November 9, that was year 2020, nag-decide yung mga magulang namin na mag-live-in kami. September 26, 2020, naging kami. At yes, oo, 1 month lang po at kami na mag-jowa na po kami pero nag-live-in kami. And the reason is nahuli nila akong tumatakas ng gabi just to be with him. Pumupunta kami sa barkada niya o kaya sa bahay nila, dalawa lang kaming mag-iinom. At never niya akong sinundo sa bahay na hindi siya nakainom. Lasing siya nagsusundo sa akin sa almost a month na magjowa kami na hindi pa kami mag-live-in. Maraming beses niya akong sinusundo sa bahay ng patago. Halos gabi-gabi na ata since magkabarangay lang naman kami. Sabi ko nga sa mga barkada ko ay hindi ko siya seseryosohin. Pero mula nung nag-live-in kami, minahal ko siya na higit pa sa buhay. At mula rin nung mag-live-in kami, doon ko nakilala yung totoong ugali niya, yung totoong siya. 1 to 4 months kaming nag-live-in noon, tapos pag nalalasing siya ay lagi niya akong pinapalaya since nakatira kami sa kanila. Lagi niya akong pinagsasabihan ng masasakit na salita at tapos nakakabasa ako sa cellphone niya ng kung ano-ano galing sa mga ex niya or sa ibang babae. Tapos syempre, kahit ganun ginagawa niya, di pa rin ako umaalis. Di ko pa rin siya iniiwan kasi mahal na mahal ko siya. Yung feeling na di mo kaya pag wala siya. Until one day he was drunk. Nagulat ako, bigla niyang sinabi, siguro karma ko to kasi pinaglalaroan ko lang yung mga babae noon. Din sabi ko, bakit? Wait, ako ba yung sinasabi mong karma? Then sagot niya, ikaw yung good karma na dumating sa buhay ko. Dahil sa'yo natuto ako makontento at salamat dahil napapatawad mo ako kahit ang dami ko ng kasalanan at pagkukulang sa'yo. Mahal na mahal na mahal kita. Bigla ko siyang niyakap ng mahigpit hanggang sa makatulog siya since nasanay na ako na maraming kalandian sa chat. At dahil na rin sa mga nabasa kong convo nila ng mga kalandian niya, oo, sinabi niyang kontento siya pero patuloy pa rin yung paglalandi niya. Di ko napigilan na sarili ko mag-cheat sa kanya at yun yung isang cellphone na ginamit ko noon. Naate pa niya nagpapaayos kasi wala akong phone noon. May ka-chat ako. Oo, kalandian. Nag-video call kami ng kalandian ko pag umiinom yung live-in partner ko. Then one day may work siya at umuwi siya ng tanghali. Nahiga kami sa kama after kumain pa magpahinga siya saglit. Then siguro nahalata niya may ka-chat ako. He suddenly kissed me and grabbed the phone. At yun, nabuking niya ako. Hindi siya pumasok sa work niya. Siguro dahil nasaktan siya. Habang nag-usap kami, sabi niya, maghiwalay na tayo. Kaysa nasasaktan natin ng isa't isa. Kung nagawa mo yun dahil sa akin, edi sana iniwan mo na lang ako. Hindi yung ganito. Sorry lang yung sagot ko sa kanya. After yung pag-uusap na yun, okay naman kami that day. Pero nung gabi na lasing na siya, may okasyon kasi sa kapitbahay ng pinsan nila. Siguro mga isang oras lang siya nag-stay sa inuman tapos umuwi siya sa akin. Umiyak. Di ko alam ang gagawin ko kasi ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya. Then tinanong ko siya kung gusto pa niya or mahal pa ba niya ako. Ang sagot niya, ayoko na. Ang sakit na. Bakit mo nagawa yun? Kinuha ko lahat ng gamit ko. Naglakad pa uwi pero hinabol niya ako sabay sabing, ba't ka aalis? Kung gusto ko kung dito ka lang, dito ka lang. Niyakap ko siya. Mula noon, ramdam ko yung pagmamahal niya. Pag bumibisita ako sa bahay, pinupuntahan niya pa rin ako ng gabi para lang makatabi kasi daw nasanay na siyang katabi ako. Until now, ayaw na niya akong pabisitahin sa bahay nila kasi nag-i-stay na ako daw ng 2 days. Kaya to my man, I love you so much. Happy ending pa rin pala sila. Akala ko ay tuluyan na sila maghiwalay dahil sa mga nagawa nilang kasalanan sa isa't isa. Ganun talaga siguro no, kapag mahal mo, papatawarin mo, kapag mahal mo, pagbibigyan mo. At syempre, kapag mahal mo, patutunayan mo. Ang pagantay hindi sagot upang makasan ng relasyon. Wag ganun kasi lalo lang nagpapainit yan ng sitwasyon. Kaya kapag kaya pa, magpatawad ka. Go for it. Para din naman yan sa peace of mind mo. Hindi ka rin naman magiging masaya kung may puot lagi sa iyong damdamin. Kaya forgive and forget, let go and let go. Kasi I believe forgiveness is the best form of love in any relationship. It takes a strong person to stay there sorry and even stronger person to forgive. At ayan ko is another day, another storytelling. Kinemerut na naman ang ating natapos at kung hindi ka pa nakapag-follow or nakapag-subscribe sa akin ay pindutin mo na yan. See you sa ating next video quiz. At kung meron man kayong mga love stories, confession, horror stories at kahit ano pa yung kwento ng buhay mo, ay welcome ka mag-submit dito or mag-send dito sa ating page at i-voice over natin yan. Thank you sa panonood. Stay safe, be healthy, and pray. Buyers.